kababayan ko Pilipino, ako ay humingi ng awa sa inyo na sana magising kayo sa katotohanan. Ako po ay lumuluhod sa inyo. Na nagmamakaawa po ako sa inyo. Na sana po magising na kayo na ang ating bayan kinakawawa na po. Walang nagtatanggol. Hey! Dapat marinig nila! May silang pag-asa natin! Mabuhay ang hindi sinjit na EB! Mabuhay ang hindi sinjit na PNP! Mabuhay tayong lahat! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang ating People's Initiative! Salamat mga kaibigan! Ang intro ko, ang Armed Forces of the Philippines. Dahil sila ang inaasahan natin tumingin sa nangyari sa ating bansa. Hinahayaan nila ang ating kinabukasan ng ating mga apo. Armed Forces of the Philippines, nananawagan kami na alam ko na hindi kayo bigyan bulan. Nakikita nyo. Pero anong ginagawa nyo? Wala. Hindi ibig ko sabihin na magkukunita kayo. Manawagan kayo! Sumalado ka ni Kibangan! Sumalado ka Kibangan! Ay, hindi ba? Hindi! Hindi kasi sasaludo siya, Mr. President. Ang ating taong bayan nagagalit na dahil naubos na ang kaban ng bayan. Sabi nga ni kanina ni Police Colonel Galang retired, yung withholding tax, yung withholding tax ng Philippine National Police at ng Armed Forces na inyong binabantayan na kayo ang unang ninakawan. Pero alam ko, uy, thank you. Buksan. Pero alam ko mga kaibigan, ayaw mo sana, kaya lang baka matransfer kayo. Alam niyo mga kaibigan, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, naranasan ko na yan eh. Nung nilaban ng contract sa Zambales, si Governor Magsaysay, 2 beses ako nireport sa Presidente. Tinawagan ako ng Division Commander, bakit mo pinagdudahan si Governor Magsaysay ng sumusuporta sa MP? Siyempre, inabaliktad. So, sabi ni General Gomez, baka binabaliktad lang. Ano? So, mga kababayan, kayo mga Philippine National Police at saka Armed Forces of the Philippines, hindi naman kayo papatayan eh. Kayo lang ay i-relieve sa posisyon. Tama hindi? Bakit natatakot ka sa posisyon? Ano bang hinahanap nyo sa posisyon? May pera ba dyan? May pera? May sweldo na tayo. Ano pang hinahanap yung pera? Hindi nyo matataya sa ukayan. Alam nyo, pag-uusapan ating mga kaibigan, ganito. Kasi corruption nangyari sa bansa. Ito sa akin ngayon kaibigan, direktamente titirahin ko ang dapat titirahin natin. Kasi para magising sila sa katotohanan, bigi-bigihan sila ba? Bawal na mangguray. Isa lang. Ha? Pwede. Kaya na yung pangmura. Ano mo? Okay, ganito mga kababayan. Inuubos ko ang boses ko para marinig tayo sa buong mundo na ang ating bansang Pilipinas, dawas, pinakamatindi ng ating bansa. Alam nyo mga kababayan, tatlo lang gusto ko mangyari sa buhay ko bago ako mamatay, bago ako ilibing. Tatlo lang gusto ko mangyari bago ako mamatay. Nakita ko ang pagbabago. Una, yung corruption. Yung corruption, bago ako mamatay, dapat mawala na yan. Kaya bago ako mamatay, bigay ng Diyos, mawala ng corruption. Pwede ba yan? Pwede! Okay. Pangalawa, communism, yung komunista. Yung komunista, number 1 mo kalaban yan. Ay, Philippine National Police, Armed Forces of Philippines. Bakit hindi nyo ubusin mga NPA? Pero sabi na, ubus na NPA. Sabi ko nga sa inyo,
ang NPA sa Pilipinas ay hindi yan mauubos, hindi yan matatapos. Ilan years na? 55 years? 100 years? How many years? Hindi matatapos ang NPA kung may korupsyon sa bansang Pilipinas dahil may issue sila. Ako mismo, karanasan ko yan. Magmula second lieutenant ako bago hanggang nag-retired ako, ang trabaho ko sa ground, hinahanap ko ang mga sinungaling ng mga NPA. Yung mga makabayan black na yan, ang titindi nila, ang kakapal ng mukha, napakasinungaling, yan makabayan black. Pero nakatanggap ng malita. May credibility pa ba ang mga makabayan black? Tumanggap. Oy, Philippine National Police and Forces, bakit hindi yung tingnan ninyo? Mayroon na ba kayong report doon? Pero kung may report man kayo, pagdating doon sa misa ni Presidente, ibabasura lang yun. Bakit? Kasangga nila eh. Kasangga ng Pangulo yung NPA. Tingnan mo ha. Kaya nasabi may kasabihan tayo mga kababayan. Ang mas matalino daw si Pangulong Marcos Jr. Mas matalino siya. Nagulat na ako bakit mas matalino ang Jr. eh. Nasapawan pa yung talino ng kanyang ama, ni Senior. Bakit matalino? Kawalang yan daw. Bakit siya matalino? Dahil lahat ng kalaban ng ama niya ay kakampi niya. Tama hindi? Tama hindi? NPA, Liberal Party, Dilawan, mga kaparian, kakampi niya o sino pa, may dagdag pa, Pinklawan pa, tingnan nyo. Kaya magaling nga din si Pangulong Marcos sa kagaguhan. Ha? Ang pangatlo kung gustong mangyari bago pumanaw sa ibabaw ng mundo, ang banat na presidente ay dapat matanggal. Pwede ba natin tagalin? Pwede ba yan? Yun ang pangarap ko, matanggal si Pangulong Marcos na siya ang nagpahirap sa ating bansang Pilipinas. Ang kasabwat niya nung sa Philippine National Police, si General Torre. Ay, General Torre! Direktahan tayo, hindi pwede tayo paligoy-ligoy. Alam niyo mga kaibigan, marami nagsubaybay sa akin na intelligence. Mayroong mga clearance, sir. Nagsusubaybay ako, sir. Pulis at saka sundalo yun. Sir, sige, kapanan nyo lang trabaho nyo, nasa inyo na ko i-implement nyo. Para basta ang akin lang, ang ginagawa ko para sa ating mga apo sa apo. Kung hindi naman natin maramdaman ito, I'm sure, very sure, ang ating mga apo sa apo ay mararanasan nila ito. Ang mararanasan. Sabi nga ng economic specialist, 68 years, anim na po, 8 taon bago tayo makapantay sa Singapore. 68 years siya. Ang sabi pa, kung nagdi-deliver talaga ng tama ang gobyerno natin, paano kung hindi katulad nito? Ay 1,000 years. Tayo ang pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Okay. Naalala ko pala si Pangulong Digong. Mayroon akong picture na nag-usap kami noong December. Ang ibinulong niya sa akin, ayun na, ang pag-asa ng bayan. Dahil ang sinasabi niya, naramdaman niya na siguro maaari may intelligence pa sa loob na papunta talaga tayo sa kumunoy. Kaya kailangan mapalitan ang Pangulong Marcos. Sa pamamagitan ng taong bayan, kumilos tayo. Dahil ang ating presidente, alam naman natin na drug addict ang ating presidente. Wala sa katinuan. Alam niyo may mga addict, wala sa katinuan yan. Ang masakla pa ito, yung mga ikasiko dito, ano yun, ikasiko dito, Andres Bisaya. Tingnan nyo mga kababaihan o mga kalalakihan, ang mga Andres Bisaya, pag sinabi ng babae, magluto ka, luto yan. Magsaing ka, saing pa rin. Maglaba ka. Pero sa totoo lang, nakaranas ako niya na, ito ikwento ko sa inyo para maramdaman nyo
ang ordinaryo lang ito na Andres Bisaya, ordinaryo lang ito na Andres Bisaya. Bumisita ako sa isang detachment. Kaya ang hari-hari doon, yung asawa, hindi naman na kayo nung may asawa. Inutures na tumira sa kampo. Siyang nasusunod doon, hindi yung detachment commander. So ganun ang nangyayari sa Malacanang. Alam nyo ba mga kababayan, may classmate kasi ang aking anak sa Malacanang sa law staff. Alam nyo ang ginagawa na kwento ng anak ko sa akin? Sinisipa lang si Marcos ni First Lady. Sa hagdanan pa yun, sa harap ng tauhan niya. Napakawalang niya. Yung pamilya Marcos Jr. Wala sila, hindi ka dapat galangin yan. Totoo po yung kwento na yan. At marami kayong karanasan yan. Na hindi dapat ginagalang unang-una yung mahinang leader. Pangalawa, inubos niya ang kabanang bayan. Kaya dapat taong bayan makinig. Ulitin ko, kung hindi nakiisa ang mga inaasahan nating pinuno, ay dapat itong laban natin ito ay tapos na. Sino dapat ang una natin sisihin dito? Sino dapat ang sisihin ng taong bayan? Unang sisihin natin si Secretary Gibo. Sir, may idol, pero ngayon walang iyakan na sa aking paningin. 3 complaint ko sa iyo. Sumulat ako sa iyo. Sinasabi mo busy. Hindi mo nga maayos ang problema ng ating bansang Pilipinas eh. Tapos sasabihin mong busy ka. Sumulat ako 3. Bakit? Mayroong 4.9 billion sa loob ng armed forces sa aming retirement pension benefits. Hanggang ngayon, tinatago nila. Kaya ngayon, bawal ang pumasok ng kampo. It's because of that. Personalan lang tinitira. Pero lalaban ako habang ako'y natubuhay sa armed forces sa aming benefits. Kaya yung mga police, Coast Guard, ano pa man, sa akin tumatawa, sir, paano mo ako matulungan? So binibigyan ko ng idea, paano sila matulungan? Kaya mga kababayan, sana ako ay nakikiusap ang taong bayan, sana lumabas na kayo, lumilos na tayo. Ulitin ko po, sino ba yung mga... Isa pa si General Torre. Talaga hindi ko nakakalimutan si Torre. Di ba General Manager sa ng MMDA? Eh bakit hindi natin nakikita dito sa lansangan? Hoy, General Torre, nasaan ka ba? Ha? Nagwawalis? Dati nang PPG ka, siga mo. Nung CIDG chief ka, siga mo, gago. Ang tapang mo. Asan ka na? Wala kang bodyguard. Kaya sabi ko, panawagan ko sa armed forces at saka Philippine National Police, wala naman kayo nagagawa, manahimik kayo! Kasi ang pinag-uusapan na yung mga title, ang pinag-uusapan yung malita. Ay, sus. Kaya nga nagsalita si I'm sorry, Colonel Trinidad, diretsaan lang ako. Huwag ka na magsalita na nakikiusap ang taong bayan na hindi dapat gamitin ng X pa rin. Ano ibig sabihin? Yung certificate nila, pwede bang ibaliwala yan? Yung pangalan nila? Ako, sabi ko, ex-secretary ako, ayaw nyo tanggapin. Paano yung order ko? Pag ako namatay, may bandila ako. Ano yun? Yung ex-secretary, pag namatay, may bandila. Tapos sasabihin nyo na, hindi pwede i-title kago! Hindi pwedeng ganun. Sabi ko nga sa inyo, para hindi kayo maputakti ng taong bayan, hindi kayo maputakti ng taong bayan, huwag na kayo magsalita. Kasi ang taong bayan nakatingin sa inyong lahat. Nakatingin po sa inyo. Sorry, General Browner, sir. Alam nyo kasi mga iniral na kaupo ngayon, contemporary sir, kasi nakanak ko 91. General Browner, sir, may June yata ang retirement mo. Welcome. Welcome ka. Welcome ba rito, General Browner? Ay, sir, paano yan? Kailangan palaging nakatinted yung sasakyan mo. Pag lumabas ka, General Browner, sir, sorry, diretsahan lang tayo, huwag na tayo paligoy-ligoy. General Torre, yung mga, anyway, bahala na kayo kung anong yung gawin sa buhay ko. Ang importante ay nailabas ko ang katotohanan
na nangyayari sa ating bansa. Pwede ba isang palakpak? Kaya mga kababayan ko Pilipino, ako ay humingi ng awa sa inyo na sana magising kayo sa katotohanan. Ako po ay lumuluhod sa inyo. Na nagmamakaawa po ako sa inyo. Na sana po magising na kayo na ang ating bayan kinakawawa na po. Walang nagtatanggol. Kami lang po ang nagtatanggol dito. At gusto nyo ba kami na lang magtanggol at kayo ay masarap? Kaya nakikiusap po ako sa taong bayan, magising na tayo sa katotohanan. Lubog na lubog ang ating bansa. Marami pong salamat. Laban tayo, sir! Okay, maraming salamat po, retired